Good day everyone, so this is the continuation of our previous discussion which is about equilibrium constant. Okay, naiba lang po yung ating given data which is naging 0.255. Okay, sa pagsosolve ng ating equation, huwag niyong kakalimutan yung ating formula. Ito po yung formula natin. Ibig sabihin ng KC ay equilibrium constant. Okay, equilibrium constant is equal to NO2 square over N2O4 is equal to 0.12. So kapag nire-write po natin yan, ganito po yung magiging itsura niyan, lilipat lang natin yung 12 doon. Okay, so yung magiging equal. Let's try to write 0.12 is equal to 26 NO2 square over N2O4. So, ganyan magiging formula natin. Okay? Before that, let us fill out the ice table. Again, kung natatandaan nyo po yung ice table natin, ang ibig sabihin ng ice table is initial change and equilibrium. Okay. So, yung first, yung initial natin, ang hinahanap dito ay yung molarity. Okay. Ano daw ba yung molarity ng N2O4 at 2NO2? So, para malaman natin, hanapin lang natin yung M dyan, which is yung molarity, sorry. So, ang given lang dito ay N2O4, 0.255. So, ibig sabihin, ito lang po yung may molarity sa problem. So, siya lang yung may value. 0.255 molarity. How about si 2NO2? Since wala nakalagay dito sa problem, magiging 0 mol po siya. Okay? Magiging 0 mol lang siya. How about dito sa change? Ano ilalagay natin sa change? So, yung change po, tumutukoy po siya sa transferation. Okay? Kung ilang product yung magagawa. For example, dito sa N2O4 natin, ilan daw bang NO2 yung magagawa? Tignan po natin yung numbers nila. So, dito, sa first column natin, so we can see, yung N2O4 ay mayroong dalawang nitrogen. Tapos sa kabila naman, nagkaroon na ng 2 dito. 2NO2. So, this is the number ng molecule. Hindi siya kasama sa mismong molecule. Ito yung mismong molecule natin. NO2 lang siya. Pero dito, sa kabila, yung N2O4 natin, siya talaga ay molecule. So, ano ibig sabihin nito? So, yung N2O4 natin, pag transfer natin siya, okay, ano ibig sabihin nun? Yung N2O4 ay kaya ma-transfer into NO2. Pero, hindi lang isa yung magagawa natin. Dalawang NO2. Bakit naging dalawa? Kasi kapag tinignan natin tong value ng nitrogen and oxygen sa N2O4, ibig sabihin, makakabuo tayo ng dalawang product. Okay? Hindi lang isa. So, kapag sinimplify natin tong dalawang NO2, ang masusulat natin dapat dyan is 2NO2, which is yung nakalagay dito sa ice table natin. Kaya 2NO2. Okay, paano ulit ilalagay natin sa change? Ang isang N2O4 molecule ay equivalent to dalawang NO2 molecule. Kapag sinulat natin yun, dapat ganito magiging itsura niya. Negative X. Okay, remember, yung negative X na yan, merong invisible 1 dyan. Kaya kahit na hindi na natin lagay yung 1, ang ibig sabihin yan isa. Tapos dito naman sa 2NO2, ano ilalagay natin? So, dito again, sa bawat isang N2O4, makakabuo tayo ng dalawang NO2. Kaya ang lalagay natin dito is 2X. Okay po. Again, bakit siya naging 2X? May plus pala yun, sorry. Plus 2x siya dapat. Okay, bakit naging dalawang 2x uli siya? Kasi again, ang isang N2O4
is equivalent sa dalawang NO2 molecule. Kaya naging plus 2 siya. Ito naman sa equilibrium. Ano yung susulat natin sa equilibrium? So, sa equilibrium, ilalagay lang din natin yung molarity. Okay? Molarity ng molecule natin. So, dito, pinag-combine natin yung initial and yung change. Okay? That's why, dito sa equilibrium, ang dapat na nakasulat natin dito is 0.255 m. Paano sulat ko? Wait lang. Again. .255 m minus x. How about dito naman sa kabila? Ilalagay natin dito. Since 0 na yung molarity natin, hindi na natin siya ilalagay. Ang lalagay na lang natin ay yung 2x. And remove the sign na. Hindi naman siya kailangan. Wala naman tayong i-add. That's why magiging 2x po dito. Okay, let us try to solve since napuno na yung ating ice table. So again, using this formula, and so let us solve the problem. So remember, ang gagamitin po natin dito is yung formula for equilibrium constant. Okay, kung makikita natin dito para may changes, okay? Sa ice table, 2NO2 yung nakalagay, pero sa ating formula, parenthesis NO2 square yung nakalagay. So as we can see, yung 2, andun pa rin naman. Nag-iba lang yung kanyang placing. So ang tanong, maiba ba yung sagot natin? No, ganun pa rin naman. Yung 2 dito sa ice table signifies na kailangan nating i-multiply yung n sa 2. Ganun din yung O2. Same din dito sa exponent as 2. Kailangan pa rin naman natin silang i-distribute dito and i-multiply. So, walang nagbago. Okay? Placing lang po yung nabago sa kanila. So, let us try to solve. 0.12 is equal to ano yung NO2 square natin? Yun ay 2x. Okay? 2x. Again, since meron ditong exponent, yun din yung ilalagay natin. Magiging 2x square na siya. Over N2O4. Ano yung N2O4 natin? In terms of equilibrium endpoint, 0.255 molarity minus x. Let us write 0.255 molarity minus x. So, ano na po yung una nating step dyan? Yung first step is cross multiplication. Ayusin ko lang yun. Yan. Cross multiplication. So, let us try to multiply 0.12 sa 0.255. Ano yung makukuha natin sagot dyan? It is equal to 0.0306. Yan po yung nakuha natin. Pero since yung ating molarity is around 3 decimal points lang yung ina-accept. As we can see dito, 255 lang. So, ganun din po yung gagawin natin. Kailangan 3 decimal places lang yung gagamitin natin. So, i-round off natin to. So, since 6 yung katabi ng 0, ano mangyari sa 0? Magiging 1 na po siya kasi naka-round off na. So, it would be 0.031 is equal to multiply natin yung 2x square sa 1 kasi dito ay may invisible 1. So, kapag multiply natin siya, ganun pa rin yung magiging form niya. Okay. Tapos, i-simplify natin yung parenthesis 2x square. Paano natin siyang si-simplify? Paano natin siyang i-simplify? Ano lang natin yung square. I-distribute lang natin siya. So, 2 times 2 is equal to 4. Is equal to 4. Yan. And then, 2 times x is equal to x square. So, ano na yung next step natin after cross multiplication? So, kailangan nating makancel yung
square dito. Okay, paano natin siya makakancel? Square root natin yung both side. Okay? So, yung square root of 0.031 is equal to 0.176 is equal to square root ng 4 is 2, then cancel out the square. So, magiging 2x na lang siya. Okay, after nyan, ano pa yung need natin gawin? Ano po yung need natin gawin after nyan? Kailangan natin i-divide sa 2 both side. Okay? Since ang hinahanap natin yung x at nawawala si x, ang kailangan nating ipang-divide sa dalawang side is yung katabi ng x, which is yung 2. So, let us divide both side by 2. Cancel out the 2. So, matitira na lang dito ay is equal to x. And then, 0.176 divided by 2 is equal to 0.088. Okay, ayusin natin yung formula. So, x is equal to 0.088. Okay, ayan po yung ating sagot. Yung x natin is 0.088. So, paano natin makukuha yung equilibrium ng N2O4 at ng NO2? Ito. Paano natin siya makukuha? Kailangan lang nating palitan yung x ng nakuha nating value, which is yung 0.088. Okay, let us try to solve. Ito muna tayo sa N2O4. N2O4 equilibrium is equal to 0.255 minus x. Sorry, may M pa yun. Minus x. So, ilan yun? Yung x natin. Nauli yung x natin. I-relate lang natin. N2O4EQ is equal to 0.255 m minus x, which is 0.088. Hindi lang natin siya. Okay, just use our calculator. 0.255 minus 0.088 is equal to 0.176. So, yung N2O4 equilibrium natin is equal to 0.167 molarity. So, ayun yung ating N2O4. How about yung ating 2NO2? Tingnan natin. Tayo sa baba. So, multiply lang natin. 2 times 0.088 is equal to 0.176. Ayun yung ating NO2. Yun yung value niya. Yan.
So, nakuha na natin yung sagot. X is equal to 0.088. N2O4, equilibrium of N2O4 is equal to 0.167. Then, yung equilibrium ng 2NO2 is 0.176. So, sagutan niyo yung assignment niyo kasi checkan ko siya ng Monday. That would be all. Thank you for watching. I hope that you learned something.